kailangan natin maghanda ng mga sangkap tulad ng bawang, sibuyas, at kamatis. Kailangan natin siguraduhin na malinis ang ating pinaghihiwaan at ang ating gagamitin na panghiwa. Ang susunod natin gagawin ay piprituhin ang ating isda na bonito. Kailangan natin itong prituhin ng maigi upang maiwasan ang mga maaaring pwede nating makuhang sakit dahil sa hindi pagluto ng maayos nito. Pagkatapos magprito ay hanguin, patuyok-tukan yung mantika konti bago itabi muna habang piniprito pa yung iba. Ang susunod natin gagawin ay ang pagigisa. Ang pinagprituhan namin ng isda ay yun din ang ginagamit namin sa pagigisa dahil naiiwan yung lasa ng isda. Ngayon magigisa na tayo ng bawang, sibuyas at kamatis. Ang pagigisa ay hindi dapat minamadali. Dapat ay gisahin na maigi ang mga sangkap upang maluto ito ng mas maayos. Kapag nagisa na ng maigi ang iyong kamatis, yung durog na, ilalagay na natin ang isda. Ikigisa ulit konti at lalagyan na ito ng tubig na pangsabaw. Tapos, pakukuluan hanggang sa kumulo ito ng maigi bago ulit ito dagdagan ng iba pang sangkap. Sa parteng ito ay lalagyan ko na ng mga pampalasa tulad ng magic sarap, tsaka asin at paminta. Yung niluluto natin habang hindi pa kumukulo para pag kumulo na siya ay kuwang-kuwa na agad ang lasa. Tatakpan natin yan at iintayin natin kumulo ng maigi tulad nito. Habang kumukulo ng maigi ay kailangan natin magbati ng itlog at yung itlog na yun ay ilalagay natin ngayon dyan habang kumukulo. At siguraduhin natin na titignan natin na luto ang itlog upang maiwasan din ang pwedeng maging sakit na makuha natin sa mga pagkain hindi luto. At ngayon, luto na ang ating pagkain, ang sarsyadong bonito. Kailangan siguraduhin natin na ang paglilipatan natin na lagayan ay malinis at walang dumi. Ito na po ang sarsyado natin. Kain!